A day in the life of a college student. Samahan nyo nga muna akong hintayin yung kaibigan ko guys. Kasi sa motor niya ako nakikisakay tuwing may pasok na kami. Mas nakakatipid kasi ako pag ganun. Pag namamasahe kasi 80 to 100 pesos yung nagagastos ko sa pamasahe sa isang araw. Kaya kay best friend na lang ako sumasakay. Nagsishare na lang ako ng panggas sa kanya. Minsan nga hindi ako nakakapagbigay sa kanya. Kaya nakakakonsensya. Pero syempre guys, pag naisip ko yun, pag naalala ko yun, nagdadagdag ako sa mga sumusunod na araw, dinadagdagan ko yung pinanggagas ko sa kanya kasi nakakahiya. Tsaka, ang mahal kaya ng gasolina ngayon. Kaya sa dyan, baka naman, ipabababa nyo naman guys. Ang tagal ko nga siyang hinihintay, medyo mabagal lang kasi kumilos yun eh. Pero sobrang thankful ako dun guys kasi ano bang tawag dun? Napaka-tiyaga niyang sumama-sama sa akin minsan. Nakikisakay na nga lang ako sa kanya. Tapos, madalas pa ako nagpapasama sa kanya pag may pupuntahan. Pumapayag naman siya, kaya kasalanan niya na yun. Syempre, joke lang. Napakabait kayang tao ng best friend ko, guys. Hindi ko nga alam kung paano niya napagtsatsagaan yung ugali ko eh. Speaking of the topic, andito na siya, guys. After 1 year, dumating din si best friend. Ay, salamat. Hindi ko na pinakita kung paano ako nagsuot ng helmet at paano ako sumakay sa motor. Habang bumabiyahe kami, ay magkukwento nga muna ako sa inyo. Alam nyo ba na sobrang hirap pag college ka na? Parang ang lagi mong pasan yung mundo. Di nga biro yung puyat gabi-gabi, yung stress sa bawat araw. Lalo na nga pag alam mong wala ka ng perang pang paprint. Dapat nga hindi ka mawawalan ng piso-piso at lima-lima sa bulsa. Eto pa, mas nakaka-stress pag wala kang yellow paper at ballpen. Kasi pag wala ka niyan, literal na matutulala ka na lang pag klase. Kaya sa mga senior highs dyan, pag college, di balin ng luma ang bag, basta may yellow paper at ballpen. Lagi niyong tatandaan yan. Ako nga 3 years na yung bag ko. Pero hindi ako nagpaparinig Totoo yun, mas pinapahalagahan ko at mas inuuna ko yung papel at ballpen kasi napakahalaga niyan talaga pag college. Pero higit sa mga yan, totoo pala talaga na mahirap pag college. Biruin mo, nagsasabay-sabay yung financial problem, mga sunod-sunod na projects at kung ano-ano pa. Minsan mapapabuntong hininga ka na nga lang talaga. Sobrang lalim na paghinga. At kailangan mong paulit-ulit na i-motivate yung sarili mo kasi kung hindi mo yun gagawin, ikaw yung matatalo. Talagang mapapasuko ka. Ilang beses ko na naranasan yan. Yung sukong-suko ka na nga, tapos minsan sasabayan pa ng masasakit na salita. At ang pinakamasakit doon, galing pa talaga sa mga mahal mo sa buhay. Buti na lang may kaibigan ako na laging nagpapaalala sa akin na malakas ako at kaya ko to. Kakayanin naming matapos, makapagtapos ng pag-aaral. Basta sipagan lang namin at tiyagaan namin, lakasan lagi yung loob. Sana nga sa mga magulang, sa mga kamag-anak, sa mga kapatid o kaibigan dyan, sana ay mag-iingat tayo sa mga salitang ating binibitawan, lalo na sa mga students, sa mga college students. Kasi hindi biro yung gabi-gabing puyat at araw-araw na pagod ang isip at katawan. Hindi nyo alam kung ano ang naging epekto ng mga masasakit na salitang yan. Sa halip sana ay i-encourage nyo at palakasin nyo ang loob. Huwag nyo din sanang palaging i-pressure at ikumpara sa iba. Kasi bawat estudyante at bawat tao ay may sari-sariling talento at kakayahan. Sana ay huwag niyong kalimutan na sabihin sa anak o sa kapatid niyo na, "Anak, proud ako sa'yo. Ading, proud ako sa'yo." Lalo na kapag ginagawa naman nila yung best nila. Alam niyo ba na sa bawat 3, 2 at 1 grado, ilang luha yung pumatak at ilang gabi ang hindi nila tinulugan. Kaya wag niyo namang sasabihin na, bakit ito lang? Bakit ganito lang? Bakit nung nag-aaral ako, hindi naman ganyan yung grado ko, hindi naman ganyan kababa, magaling naman ako sa school, matataas yung grado ko noon.
Huwag niyo namang sasabihin na bakit hindi mo gayahin si ganito. Ang galing-galing niya, buti pa siya ganon. Sana siya na lang yung naging anak ko. Sana hindi na lang ikaw. Isipin niyo na lang, araw ng exam, pero hindi yung mga na-review nila. Ang naiisip nila, kundi yung mga salitang binitawan yung masasakit. At hindi sila makapag-focus dahil sa mga salitang yun, dahil sa sakit ng loob. Grabe. Sobrang hirap pag dumating ka sa pagkakataon na yun. Yung nakaupo ka, nag-iisip ka ng sagot pero hindi pumapasok sa isip mo kasi ang nakatatak sa utak mo ay yung mga masasakit na sinabi sa'yo. At dahil nga sa kadramahan natin guys, andito na tayo sa school. Bilis niya maglakad no, late na kasi kami. Pagdating namin ng classroom, wala pala kaming first subject. So ayun, wala kaming klase. Wala kaming first subject class. Kaya lalabas na lang kami ng mga kaibigan ko at iba kong kaklase. Ayan nga, napagtripan pa yung cellphone ko. Paglabas nga namin ay nakita namin si Iggy kaya pinag-hi na namin siya. Hi vlog daw guys. Pag wala nga kaming klase guys ay tumatambay na lang kami dito sa Walter kasi mas malamig dito, mainit kasi yung panahon dito sa Nueva Ecija. At ayun nga, nagulat ako kasi nakita ko yung dati naming kaklase. Yan, ibang section na sila ngayon kaya hindi na namin sila kasama. Nakikipagtsikahan nga ako habang nakasakay sa escalator. Napadaan pa nga sa malalaking TV. Kailan kaya kami magkakaroon yan sa bahay? Nakita rin namin yung iba naming kabatch dito sa Walter. Ayan, busy sila sa pagsasaulo ng vision at mission ng core. Hello, Gateway College and Vision is offers the leading education non. Habang nagsasaulo nga sila ng vision at mission, nagpasama muna ako kay Precious dito sa loob ng Mr. DIY. At vinidyohan ko nga itong mga school supplies na never ko yatang nakumpleto. Nung elementary ako, gusto ko kompleto lahat yung mga yan. Pero hindi naman natupad. Pero okay lang yun. Alam nyo ba, nung nag-college na ako, tsaka ako na-realize na hindi naman pala ganun kahalaga na kompleto o marami yung mga gamit mo. Ang mahalaga, nag-aaral kang mabuti. Napadaan nga pala ako dito sa section ng mga toothbrush at naalala ko hindi pa pala ako nagtutoothbrush. Uy, hindi pala yan toothbrush guys. Ito pala yung mga toothbrush. Bali, ilang buwan na nga rin pala yung toothbrush ko at di na ako nakakapagpalit. Dito nga, ini-imagine ko na meron akong Ford Raptor. Sobrang pangarap ko nga yun guys. Sisiguraduhin ko na balang araw matutupad ko yun. Tignan nyo kung paano maglakad yung best friend ko pagkatapos ng klase namin. Sobrang nakakapagod nga kasi akyat pa ba kami ng building. Tapos na yung klase at pauwi na kami, di ko na pinakita kasi bawal mag-video sa klase. Bye-bye!